Kuya, sana naman ayusin mo yung pakikitungo mo sa bata. Ilang taon pa lang siya oh. Sana naman alamin mo yung mga salitang ipaparinig mo sa kanya. Tingnan mo, nakikita niya yung mga kalokohan mo. Imposible na hindi niya alam yung ginagawa mo. Tapos nakikita kanyang nagbibisyo. Kuya, matalino si Tisay. Yung utak niyan hindi umaayon sa edad niya. Kaya huwag mo naman sanang imulat sa kanya na tama lang na maging ganyang tao sa'yo. Kasi ikaw ang iniidolo niya eh. Nandito siya sa magulong mundo ko. Magulo ang buhay ko. Ano ba gusto mong makita niya? Anong inaasahan mong kalalakihan niya? Hindi siya makakakita ng bahaghari sa impyerno. Tama lang ang pagbabalaki ko sa kanya, no? Dapat makita niya kung gaano kadilim ang lipunan ito. Para hindi siya lumaki sa pantasya. Eto na ako. Eto na ang lugar ko. Kung gusto mo siyang magkaroon ng bagong buhay, edi kunin mo siya sa akin. Ilayo mo siya sa demonyo. Talagang hindi mo minahal ang bata eh, no? Para yatang halos araw-araw ng buhay niya eh, nagdurusa siyang kasama ka. Ang sabi nila, ang mga masasamang tao ay walang sapat na kaparusahan. Katulad na lamang ng pagiging masamang tao ni Ambo na siyang magtutulak sa kanya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Pero kaya pa nga bang pagbayaran ng karma niya dahil sa galit ng langit kung ang isang tao ay labis nang nagsisisi? O sadyang dadamahin niya ng doble ang sakit na ipinaranas niya sa iba? Anong tinitingin-tingin nyo? Ha? Baka gusto nyong pasabugin ko yung mga mukha nyo. Ano? Sino ba matabang dito? Ha? Lumapit na kayo sa akin para mapatay ko na kayo. Kuya, ano ba? Naggugulo ka na naman eh. Ang dami mong gamit na binasag oh. Wala akong pakialam sa mga yan. Ayaw nilang ibigay ang alak eh. Lasing na lasing ka na kasi kuya. Halika na nga. Iuwi na kita sa inyo. Mabuti na lang tinawagan ako ni Ate Lara. Ay nako, kung tumawag na naman ng pulis ang mga ito, panigurado akong bugbog sarado ka na naman yan. Hindi ako lasing. Ha? Gusto mo ba ng alak? Bigyan niyo ba ako? Ano? Ayaw niyo? Magwawala ako rito. Kuya, tama na. Halika na. Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hilahin. Gusto ko bang uminom eh? Penging alak! Ano ba? Bumalik tayo sa loob! Hindi na. Iuwi na kita. Di bang sabi ko sa'yo, huwag ka na magiinom? Hindi mo nakokontrol ang sarili mo kapag lasing ka eh. Hindi mo na nga kaya kapag nasa matinong pag-iisip ka. Paano pa kaya kapag may impluwensya pa ng alak? Ay nako, ewan ko na lang talaga. Baka sa susunod niyan eh, matatagpuan na lang ang katawan mong nakahandusay sa kalsada. Mas nga sa paglalakad. Hindi nga kasi ako lasing. Baka ikaw tong lasing. Dahil ang kulit mo eh. Ay naku, ewan ko sa'yo. Kapag ikaw talaga... Ha? Shhh! Huwag kang maingay. Naririnig mo ba yon? Naririnig ang ano? Parang may umiiyak na sanggol ah. Teka nga. Dito yun eh oh. Pinipigilan pa ni Dado ang kanyang pinsan na pumunta sa tambak ng basura dahil halata sa kanya na wala siya sa wisyo dahil sa tama ng alak sa kanya. Pero ilang sandali pa, may bitbit ng sanggol si Ambo. Teka, paano nagkaroon ng baby dyan? Nakko, ano yan? Itinapon ng magulang niya? Diyos ko naman oh, kawawa naman yung bata. Paano nasisikmura ng mga magulang na itapon ng anak nila? Kunin mo na! Uy, yoko no. May baby rin sa bahay namin eh. Baka mamaya pag hinalaan pa ng misis ko na anak ko yan sa ibang babae. Alam mo naman yun. Ikaw na lang ang mag-alaga sa bata na yan. O kaya dali mo sa DSWD bukas. Dahil sa kalasingan ni Ambo, hindi siya makapag-isip ng maayos. Inuwi niya ang sanggol at kahit na wala siyang kagamit-gamit, ay inalagaan niya ito buong gabi. Kinabukasan, pumunta siya ng barangay para magtanong kung may naitala ba silang magulang na naghahanap ng anak pero walang pumapansin sa kanya dahil iniisip nila na baka nasisiraan na siya ng ulo.
wala talagang nakikinig kahit pasabihin niyang may napulot siyang sanggol. May nagbanta rin sa kanya na kung totoo man na may hawak siyang bata, pwede siyang makulong dahil sa kaso ng kidnapping. Kapag napatunayan pa na merong pang-aabuso sa sanggol, sisiguraduhin nilang papatayin na siya. Ang araw na yon, ang pagluwas niya pabalik ng Maynila. Dahil walang sino man ang gustong kumuha sa bata, binitbit na lamang niya ito. Ilang beses na rin niyang ipinamigay sa kung sino-sino ang sanggol, pero umaayaw ang mga tao dahil sa takot na baka ninakaw niya lang ang bata. Kahit ang pinsan niyang si Dado, tumatanggi talagang kunin ang sanggol, hanggang sa siya na lang ang nag-alaga. Ay, ano ba yan? Kapapalit lang ng diaper may laman na kaagad. Ano ka bang bata ka? Ang dami ko nang nagagastos sa iyo Balik kaya kita sa basurahan. Ay, visit naman Kaya nga ayaw ko magkaroon ng pamilya dahil sa lintik na obligasyon na yan Hoy, paala kang umiyak dyan. Hindi kita papalitan ng diaper. Ang daming paghihirap ni Ambo sa batang inampon na niya. Ang daming gastos at ang dami niyang kailangang gawin para lang maging malusog ang bata. Hanggang sa sumapit na ito ng 9 na taong gulang. Good morning, Daga! Bangon ka na dyan, nagugutom na ako. Ano ba? Alam mong natutulog ako Maghanap ka dyan ng barya. Bumili ka ng pwede mong kainin. Huwag mo akong gugulin kapag natutulog ako Alam mo masakit ang ulo ko Magluto ka na po Yan kasi iinom-inom ka ng alak tapos hindi mo naman pala kaya. Bah, ayos ka. Huwag mo akong pagsasalita ng ganyan Bata ka pa. Wala kang alam. Buhay ko na tong alak. Kaya kung gusto kong uminom, iinom ako. Nagugutom na po ako. Matanda ka na Kaya asikasuhin mo na sarili mo. Ano po ba talaga? Sabi mo po kanina bata pa po ako. Ngayon naman po matanda na ako. Ay, ang gulo niyo naman po, Dada. Ay, naku! Sakit sa ulo. Pwede ba tumahimik ka? Ayaw po. Gusto ko magpahinga. Ako po, gusto ko pong kumain po. Oo na. Magluluto na ako. Basta manahimik ka na Huwag ka magsasalita. Dahil kapag nagsalita ka, ikaw ang ipiprito ko. Humagikgik ang bata at napatakip ng kanyang bibig. Ganon ang palaging nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Kung si Ambo ang nagbibigay ng ingay sa labas, si Tisay naman ang nagbibigay ingay sa buhay niya. Kahit na tinuturing ng bata na ama si Ambo, hindi pa rin naman tinatanggap ni Ambo ang bata bilang kanyang anak. Para sa kanya ay pinapalaki niya lang ito dahil walang ibang gustong kumuha kay Tisay. Hinihintay niya lang ang panahon na makakaya na ng batang buhayin ang sarili niya para paalisin na ito sa poder niya. Sa tuwing nasa paaralan si Tisay, siya namang pagala-gala sa labas si Ambo para dumiskarte ng pera. Bakit dito lang? Baka gusto mong wala kang kitain sa mga paninda mo. Huwag mo akong tinatarantado Kaya kong ilamuka sa mukha mo yung mga pagkaing tinitinda mo. Umapila ang matandang lalaki at sinabi sa kanya na wala pa siyang benta kaya wala siyang perang maibibigay kay Ambo. Nagrereklamo rin ito na wala namang bayad ang kalsada kaya bakit siya naniningil. Aba, talagang sumasabat ka pang hayop ka tignan ko kung may pagmamalaki ka ba sa aking paninda mo. Nagwala si Ambo. Pinagsisira niya ang lagayan ng paninda ng matanda at sa kanya ikinalat ang mga kakanin. Siniguro niyang walang matitira para pagkakitaan nito. Hindi siya naaawa kahit na umiiyak na ito sa harapan niya. Nakikita niyo ba yung ginawa ko sa kanya? Kayong lahat dito, ako pa rin ang batas na dapat niyong sundin. Dahil kapag ako nagalit sa inyo, sinisigurado kong wala kayong magiging kabuhayan. Walang kumikibo dahil kapag may kumontra sa kanya ay sasapitin din nila ang nangyari sa matanda. May mga alagad si Ambo at sikat siya sa kanilang lugar bilang isang taong halang ang kaluluwa.
Alam nila na kahit magsumbong sila sa mga pulis, wala namang magagawa ang mga yon. Hindi rin naman basta mahuhuli si Ambo. At sa oras na malaman ng lalaki kung sino sa kanila ang sumubok na kalabanin siya, ay tiyak na mananagot. Ilang tao na ang binugbog niya at ilang kabuhayan na rin ang kanyang sinira. Lahat ng tao ay galit sa kanya o sa kanila ng mga kasamahan niya. Kung tawagin siya ay hari ng kasamaan. Isang hapon, nakatambay sila sa gilid ng tulay kung saan pinagpapartihan nila ang perang nakolekta nila mula sa bayad ng mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Parang nalulugi din ata tayo Paano kung tasan na natin yung singil sa kanila? Ay, oo nga pala. Nasaan na yung sinasabi mong baril? Inabot sa kanya ng kasamahan niya ang hinahanap niya. Nang suriin niya ito, nagustuhan niya. Matapos noon ay may humintong sasakyan sa kanilang harapan, nagbaba ng isang bag na naglalaman ng ipinagbabawal na gamot. Isa yon sa ibinibenta ni Ambo sa kanilang lugar. Isa rin ito sa dahilan kung bakit walang kumakalaban sa kanya dahil parte siya ng isang sindikato. Matagal na niyang gawain ito. Sanay na siya. Nang matapos ang kanilang transaksyon, umuwi na siya sa kanilang bahay. May bitbit siyang isang balot ng ulam. Isay, nasan ka ba? Hanapin mo ako, Dada! Wala akong panahon dyan may dala akong ulam. Kumain ka na. Hindi niyo man lang po ako hinanap Ano pong ulam? Kakain na po kayo? Hindi ako kakain. Kumain ka na dyan. Baka mamaya kulutin mo na naman ako. Itabi mo yung isang manok. Pagkain mo bukas. Ang baho niyo naman po. Amoy po kayo sigarilyo po. Ligo na po kayo, Dada. Ang asim niyo na rin po Huwag mo nga akong inuutusan. Ang sabi ko, kumain ka na. Hindi ko sinabi na pansinin mo ako. Dada, punta po ba kayo sa school? Sabi po ni teacher ano raw po, kasama raw po ang mga magulang. Kaso ikaw lang po magulang ko. Hindi mo ako magulang, no? Dahil yung mga magulang mo, itinapon ka sa basurahan. Tumabi ka nga dyan. Naantok na ako Dada, maligo ka na po muna. Ang baho mo po. Babaho ka po lalo Kahit na anong pangungulit ni Tisay, hindi niya pa rin nakumbinsi ang ama-amahan. Alam na ng bata na hindi niya ama si Ambo dahil palaging sinasabi sa kanya na napulot lang siya sa basurahan. Pero sadyang matalinong bata si Tisay kaya hindi niya minamasama ang mga salitang yon. Minsan nga ay nagugulat si Ambo dahil may mga salita si Tisay na para bang hindi galing sa utak ng bata. Marahil ay naging paraan na lang din ito ng bata para makasabay sa buhay ni Ambo. Ilang araw pa ang lumipas, palagi pa ring gumagawa ng gulo at masama si Ambo. Nagbebenta ng droga pero hindi naman siya gumagamit. Malaki lang talaga ang bigay sa kanya kapag napapaubos niya ang binibigay sa grupo niya. Isang araw, nakita na lang niya si Tisay na umiiyak sa labas ng bahay. Oh, ginagawa mo dyan. Bakit ka umiiyak? Tinutukso po nila ako. Para dun lang iiyak ka? Sinasabi po nila na masama po akong tao kasi po masama kayong tao. Ayaw po nila ako kalaro. Ano naman kung ayaw ka nilang kalaro? Di wag mo silang kalaruin. Ay, ayaw ko nakikita kang umiiyak para sa walang kwentang bagay Hindi ka pwedeng maging mahinang tao. Kapag napikong ka sa sinasabi nila, ihampas mo ang ulo nila sa pader. O kaya ingudgud mo. Dapat maging palabang ka Hindi yung iiyak ka kapag inaasar ka. Sila ang payakin mo ng dugo. Habang nagsasalita si Ambo, may narinig siyang nagsalita mula sa likuran niya. Isang pamilyar na boses. Grabe ka naman magturo sa bata, kuya. Oh, Dado, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Bakit may mga bitbit kang gamit? Makikituloy muna sana ako sa bahay mo, kuya. Balo ko kasi mag-apply sa abroad.
tutuloy muna sana ako dito habang nag-aasikaso ako ng mga papel ko. Pumasok muna sila sa loob ng bahay bago nila itinuloy ang kanilang usapan. Sinabi ni Dado ang mga plano niya dahil nahihirapan na raw siya sa kanilang probinsya. Hindi na kinakaya ng mababa niyang sahod ang pangangailangan ng kanilang pamilya. May mga maliliit pa siyang anak at sa kasalukuyan ay buntis pa ang kanyang asawa. Bakit ba kailangan mo pang mangibang bayan? Dito ka na lang sa akin. Ako magbibigay sa iyo ng trabaho. Sinasabi ko sa iyo, magkakaroon ka ng maraming pera. Magkakaroon ka pa ng maraming babae, ha? Ayoko naman ng ganyan trabaho, kuya. Pasensya ka na, ha? Alam mo naman na takot akong gumawa ng illegal eh. Alam mo, yung takot-takot na yan, hindi ganyan dadalhin sa kaginhawaan, ha? Hindi mapapakain yung takot mo ang pamilya mo. Kapag nasa ibang bansa ka, magiging alipin ka lang ng ibang lahi. Mas maayos naman ang ganun, kuya. Kesa naman natatakot ako palagi kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Saka, hindi ko rin kayang manlamang ng kapwa ko eh. Lalo na dyan sa ginagawa niyong pagbebenta ng droga. Ang dami niyong nasisirang buhay. Nakakakonsensya. Kaya, mas gusto ko pa rin lumaban ng patas. Ay nako, hanggang saan ka dadalhin niyang konsensya mo? Ang mga taong lumalaban ng patas, sila yung mga taong naghihirap ng sobra. Isipin mo lang ang pamilya mo at sa mga anak mo. Ganun talaga ang buhay eh. Kahit naman magpunta ka sa ibang bansa, nasa hukay naman ang kabilang paa mo. Ayoko pa rin. Hindi ko maatim na kainin ng mga anak ko yung perang galing sa masama. Habang nag-uusap ang dalawa, lumabas naman si Tisay mula sa kusina. Bitbit niya ang isang pitsil ng tubig at mga baso. Baka po gusto po ninyong uminom po. Ay, salamat ah. Ang bait na bata naman ito. Laki mo na oh. Nung huling beses kitang nakita, baby ka pa eh. Salamat po. Oo, sanggol na pinulot sa basurahan. Ang daldal nga niyan eh, nakakainis. Sakto lang naman. Mabuti nga may bata rito sa bahay mo eh. Para naman magkaroon ng buhay. Baka siya pa nga maging dahilan para magbago ka eh. Hinihintay ko na nga lang na lumayas yan. Yoko ng bata no. Baka naman nakita mo na yung mga magulang niyan. Wala man lang bang nagganap sa probinsya ng nawawalang bata? Para naman maibalik ko na yan sa mga magulang niya. Wala nga kuya eh. Saka, kawawa naman si Tisay. Pinaparinig mo pa sa kanya yan. Hayaan mo siya. Bakit? Iisipin ko ba yung nararamdaman niya? Di ko naman anak yan eh. Wala lang akong magawa kaya inalagaan ko yan. Sanay na yan. Okay lang po. Ang mahalaga po sa akin may bahay po ako tapos may dada po ako. Nakakatuwa naman tong bata na to. Ang matured mag-isip. Matalino siguro to. May award po ako. Perfect po ako sa math. Ay, wow! Galing talaga ah. Sige, dahil mabait kang bata, bukas pag uwi ko bibilang kita ng laruan. Ay, naglalaro ka pa ba? Bakit bibilan mo pa yan ng laruan? Bigyan mo yan ng baril. Uy yan naman. Huwag ko naman idama yung bata dyan sa ginagawa mo. Hoy, bakit? May nangaasar daw sa kanya eh. Di barilin niya sa ulo. Ewan ko na lang kung may magtangkapang umaway sa kanya. Ano ka ba? Tumigil ka nga kuya. Basta be, huwag mong papakinggan yung dada mo ha. Huwag mo siyang gagayahin. Dapat palagi ka lang mabait. Ewan ko kung may mangyari sa buhay mo kung magiging mabait ka lang. Sa mundong ito, dapat marunong kang malamang sa kapwa mo. Dahil kapag palaging kabutihan ang ipinapairal mo, ikaw naman ang magiging kawawa sa huli. Hindi na uso ang bida, no? Dahil sa mga pelikula lang may mabuting tao. Matigas ang paninindigan ni Ambo sa kanyang mga ginagawa. Walang ibang tamang gawain kundi ang maging masama. Sa ganong gawain na siya nabuhay noon, kaya sa ganong gawain na rin daw siya mamamatay. Yun ay kung may makakapatay nga sa kanya. Dahil nakatira na rin sa kanila si Dado, nagkaroon na ng kasama si Tisay. May nag-aasikaso na rin sa bata. Dahil mabait at matulungin naman si Tisay, hindi nahirapan si Dado na alagaan siya.
Isang beses, nasa bahay lang si Ambo dahil wala pang mahalagang gagawin sa labas. Umuwi ng bahay si Tisay, marumi ang uniforme. Oh, ano yan? Bakit ganyan ang suot mo? Nag-ano po kami sa school? Nag-painting po kami. Sige na, magpalit ka na. Ilagay mo yan sa labahan at ipapasabay ko yan bukas sa kapitbahay. Ako na lang po maglalaba. Tinuro po kasi sa amin ni teacher. Dapat po maging masipag po kami para po matutuwa po ang mga magulang po sa amin. Sino naman matutuwa sa'yo? Wala ka namang magulang. Kayo po kaya ang magulang ko. Ganun na rin daw po yun eh. Kapag po daw sino ang kasama sa bahay po, siya po ang magulang. Dami mong alam. Bilisan mo na! Bili mo ako ng alak sa labas. Sabi po ni teacher, masama daw po ang alak at sigarilyo po. Kaya po ang baho niyo palagi kasi po may bisyo po kayo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Huwag mong pakinggan yung teacher mo, no? Panigurado na may bisyo rin siya. Aba, kapag ako nainis sa kanya, susugurin ko yan. Yan ang mahihirap sa mga nag-aaral eh. Akala naman nila, tatalino nila. Sa mundong ito, ang labanan sa tunay na buhay ay diskarte. Siya, bilisan mo na, may utos ako sa'yo. Kahit na anong sabihin ng bata, hindi naman talaga makikinig ang kanyang ama. Gagawin nito kung ano ang gusto niyang gawin. Habang nasa tindahan si Tisay, naririnig niya rin ang mga babaeng nasa tindahan. Ang mga manang na madalas na pag-usapan ang buhay niya at ang ugali at kasamaan ni Ambo. Sinabi pa ng isang babae na hindi raw magtatagal na magiging babaeng bayaran din si Tisay. Sakto raw dahil maputi siya at maganda. Wala naman daw siyang magiging magandang kinabukasan sa piling ni Ambo. Dahil ang masamang tao na kasama niya sa bahay, magiging malaking impluwensya sa kanya para maging masama rin siyang babae. Hello po. Bali po sabi ni teacher, masama po ang sumabat kapag nag-uusap ang mga matatanda. At sabi niya rin po na masama po ang manira ng ibang tao at magsabi po ng masama sa kanila. Nainis ang isang manang at sinabihan siyang bastos. Gusto pa siyang saktan pero hindi na nito ginawa dahil baka bigla siyang bawian ni Ambo. Kung ano-anong masasakit na salita na lang ang sinabi ng babae sa kanya. Pero tiningnan lang sila ni Tisay at sa halip na galit ang ibalik, isang inosente at matamis na ngiti lang ang ginawa ng bata. Pag-uwi niya sa bahay nila, agad namang binuksan ni Ambo ang alak at sinindihan ang sigarilyo. Masok ka na sa kwarto mo at mag-iinarte ka na naman na mabaho ang amoy ng alak at sigarilyo. Dada, bakit po hindi po kayo magtrabaho tulad po ni Tito Dado po? Hindi po ba trabaho itong ginagawa ko? Kasi po, nagagalit po ang mga tao sa'yo. Kasi masama po ang ginagawa nyo. Alam mo, kahit na anong gawin mo, lahat ng tao magagalit sa'yo. Maging mabuti ka man o masama. Palagi silang may puna. Wala ka pang alam sa ganito dahil bata ka pa. Kaya pwede ba? Manahimik ka na lang dyan. Magpagupit po kaya kayo. Mukha po kayong unggoy dyan sa buhok at balbas nyo eh. Lahat na lang talaga pinupuna mo no. Sinabi ko na sa'yo pumasok ka na sa loob ng kwarto mo. Isa pa talaga ha. Nasabi ko sa'yo, Tisay, makakatikim ka sa akin. Napakamot na lang sa ulo ang bata, saka nito sinunod ang utos ng ama. Sa paglipas ng mga araw, walang nagbabago kay Ambo. Kahit na ang mga salita niya kay Tisay ay hindi niya inaayos kahit na pinagsasabihan siya ng pinsan. Isang araw, habang nasa labas si Ambo at nagbebenta ng droga, napansin niya ang isang pamilyar na mukha. Mamaya na, babalik ako. Doon muna kayo kay Abi bumili. Oo, sandali lang. May kakausapin lang ako. Mukhang siya rin ang sinadya ng babae dahil nang makita siya nito ay lumakad din palapit sa kanya. Walang ngiti sa labi pero bakas ang galit sa mga mata. Buhay ka pa palang hayop ka? Anong ginagawa mo rito? At talagang hindi ka pa rin nagbago? Ang tibay mo rin ano?
Ang dami ng mga pinatay na pusher pero ikaw, nakatayo ka pa rin dito at proud na proud ka sa ginagawa mong kasamaan. Alam mo, kung pumunta ka lang dito para makita mo ako, mukhang may tama na yung utak mo. Kung galit kayo sa akin, sana wag nyo na lang alamin ang nangyayari sa buhay ko. Magpakalayo-layo na lang kayo, ha? Nagpakalayo-layo na nga kayo, di ba? Ilang taon na bang hindi tayo nagkikita-kita, ha? Gusto ko sanang makita kung naghihirap ka na bang hayop ka. Kaso, mukhang totoo nga talaga na matagal mamatay ang masamang damo. Ay, alam mo naman pala eh. Tapos nag-abala ka pa. Depende na lang kung bibili ka ng paninda ko. Pero kung magpapakita ka lang sa akin para ipaalala yung mga pinaggagawa ko noon, hindi ka na sana nagsayang ng oras. Di ba? Kasi, hindi pa naman ako makakalimutin eh. Tanda ko yun. Wala lang talaga akong pakialam. Habang nanggigigil na si Lynn sa mga pinagsasasabi ng kanyang kausap, saka naman dumating si Tisay. Tinawag niya ang kanyang ama habang hawak niya ang isang papel. Tumakbo sa kanila ang bata at bakas ang kainosentehan sa kanyang mga ngiti. Dada! Tingnan mo po ang gawa ko! 100 po nakuha ko. Natuwa po si teacher kasi po magaling ako. May anak ka? Hello po! Ang ganda nyo naman po. Para po kayong Barbie. Di ba sabi ko sa iyo kapag nakikita mo ako sa labas, wag na wag mo akong kakausapin? Tara na! Nguwi na tayo! Ay ko po, Dada! Bitawan mo nga ang bata! Nasasaktan siya sa pagkakahawak mo! Mamaya mapilayan mo pa yan! Wala kang pakialam! Nagpatuloy lang si Ambo na maglakad kasama ang bata. Nagmamadali silang makauwi. Nang makarating sila sa bahay, itinulak niya ang bata na naging dahilan para mapaupo ito sa sahig. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo akong kakausapin sa labas, ha? Di ba sabi ko sa iyo kapag nanggaling ka sa school, umuwi ka na kagad? Ang tigas talaga ng ulo mo eh, no? Ipapakita ko lang naman po itong gawa ko. Kahit ano pa yan, wala akong pakialam sa ipapakita mo. Sa susunod na ulitin mong tawagin ako sa labas, makakatingin ka talaga sa akin. Sorry na po. Hindi ko na po uulitin. Huwag ka na po magalit sa akin. Sorry na po. Talagang hindi mo na uulitin. Dahil sa susunod na gawin mo yan, ipapamigay na kita sa mga taong pwedeng umampun sa'yo. Ayoko na matigas ang ulo, ha? Kapag sinabi kong uuwi ka kagad sa bahay, yun ang gawin mo. Kung ayaw mong sundin ang utos ko, lumayas ka na lang sa pamamahay ko. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Huwag mo nga akong yakapin. Sorry na po, Dada. Hindi na po matigas ang ulo ko. Huwag niyo na lang po akong ibibigay sa iba po, ha? Sorry po. Doon ka nga. Bitiwan mo ako. Pilit na ipinagtatabuyan ni Ambo ang bata habang wala namang humpay ang paghingi ng tawad ni Tisay. Ilang sandali pa, dumating naman si Dado. Baka sampagod sa kanya pero mas nangingibabaw ang pagtataka. Oh, ano nangyayari? Ewan ko sa batang yan. Ano ba? Umalis ka nga dyan. Visit ka. Itinulak ni Ambo palayo si Tisay. Matapos nito ay lumabas din siya ng bahay. Iyak lang ng iyak ang bata. Nang tanungin siya ni Dado, doon ikinuwento ni Tisay ang nangyari. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nagagalit ang kanyang ama. Sinasabi ni Dado na kapag naging mabuting bata at masunurin siya, hindi na magagalit si Ambo. At hindi na rin siya ipamimigay sa ibang tao katulad ng palaging panakot sa kanya. Pinatahan na lamang ni Dado ang bata at pinayuhan ito. Kinausap na lang din niya si Tisay para kahit na paano ay gumaan ang pakiramdam ng bata. Gabi na, hindi pa rin umuuwi si Ambo at nag-aalala na ang kanyang anak. Matagal naghintay si Tisay hanggang sa nakatulog na lang ito. Ilang oras pa ang nakalipas, umuwi na rin si Ambo. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit naman ganun ang ginagawa mo sa bata? Ipapakita lang naman niya itong ginawa niya eh. Proud lang siya na magaling siya. Tinan mo nga to, para sa itong ginawa niya eh. Sa halip na matuwa ka, talagang nagalit ka pa. Wala akong pakialam dyan.
Anong gusto mong gawin ko dyan sa papel na yan? Pandidingas ko lang yan eh. Basahin mo kasi. Ay nako, wala akong panahon sa mga kalokohan na yan. Kuya, sana naman ayusin mo yung pakikitungo mo sa bata. Ilang taon pa lang siya oh. Sana naman alamin mo yung mga salitang ipaparinig mo sa kanya. Tingnan mo, nakikita niya yung mga kalokohan mo. Imposible na hindi niya alam yung ginagawa mo. Tapos nakikita kanyang nagbibisyo. Kuya, matalino si Tisay. Yung utak niyan hindi umaayon sa edad niya. Kaya huwag mo naman sanang imulat sa kanya na tama lang na maging ganyang tao sa'yo. Kasi ikaw ang iniidolo niya eh. Nandito siya sa magulong mundo ko. Magulo ang buhay ko. Ano ba gusto mong makita niya? Anong inaasahan mong kalalakihan niya? Hindi siya makakakita ng bahaghari sa impyerno. Tama lang ang pagpapalaki ko sa kanya, no? Dapat makita niya kung gaano kadilim ang lipunan ito para hindi siya lumaki sa pantasya. Eto na ako. Eto na ang lugar ko. Kung gusto mo siyang magkaroon ng bagong buhay, edi kunin mo siya sa akin. Ilayo mo siya sa demonyo. Talagang hindi mo minahal ang bata eh, no? Para yatang halos araw-araw ng buhay niya eh, nagdurusa siyang kasama ka. O bakit, ginusto ko ba to? Hindi ko naman yan anak eh. Hindi ko yan kadugo. Isa lang naman ang gusto ko eh. Kung tingin mong mali ako sa pagpapalaki ko sa kanya, edi sige, humanap ka ng taong kukup-kup sa kanya para maging mabuti siyang tao. Matigas pa rin ang puso ni Ambo. Naaawa na si Dado sa bata pero hindi niya rin naman alam kung paano nga ba niya magagawang tulungan si Tisay. Ang tanging naiisip na lamang niya ay dalhin sa DSWD ang bata pero nakikita niya kung paano magmakaawa ito para lang wag mailayo sa tinuturing niyang ama. Ilang araw pa ang lumipas, nagpapatuloy na maging mabait na anak si Tisay. Isang araw, naabutan ni Dado ang kanyang pinsa na mag-isa lang sa loob ng bahay. Oh, mukhang tensyonado ka dyan ah. Ang dami mo nang nauubos na sigarilyo. Ano, may naging problema ka ba sa trabaho mo? Nakadispalko ka ba ng pera? Hindi ko yung ginawa kahit na minsan. O ano pala, buwisit na babae kasi yun eh. Oh, si Tisay na naman. Yung kapatid ni Nenet, yung Lynn? Di ba nasa Bicol yun? Ewan ko sa kanya. Nagpakita sa akin nung nakaraan eh. Wala naman akong pakialam sa buhay nila. Pinakulong na nila ako noon. Tapos ngayon babalik-balik dito. Ano rin bang kalagayan ni Nenet? Hindi ko naman tinanong. Hindi ako interesado sa buhay nila. Wala naman na kami dapat pakialam sa isa't isa eh. Alam ko namang galit na galit sila sa akin. Hindi ko naman na iniisip yun eh. Dahil hindi naman mababago ng galit nila ang buhay ko. Tapos panay pa tanong sa akin tungkol kay Tisay. Lintik kasing bata yun eh. Kung hindi niya sana ako tinawag, hindi ako kukulitin ng babaeng yun eh. Ay nako, naalala ko na naman. Nabubwisit tuloy ako eh. Ang daming tanong ni Dado tungkol kay Lynn pero hindi naman yun masagot ni Ambo. Dahil ang gusto lang naman ni Ambo ay tigilan na siya ng babae dahil nakakaapekto na ito sa kanyang kabuhayan. Isang umaga, nasa labas si Ambo kasama ang kanyang mga alagad. Iniisa-isa na naman nila ang mga tindahan na kanilang sinisingil. Ano to ibinibigay mo sa akin? Tingin mo ba tumatanggap ako ng barya? Ha? Tinatarantado mo ba ako? Nakiusap ang babae at sinabi na wala pa silang benta dahil kabubukas lang ng tindahan nila. Ayoko ng mga ganyang katwiran. Alam mo ang ginagawa ko sa mga taong ginagagawa ko. Mukhang buntis ka pa yata ah. Baka bigla ka mapaanak sa sama ng loob. Kaya kung ako sa'yo ha, ibigay mo ang tamang halaga na kailangan ko. Umiiyak na ang babae at halos gusto na nitong lumuhod sa harapan niya para lang pagbigyan siya. Pero walang nararamdaman na awa si Ambo. Sinasabi niya na hindi naman nagiging pera ang luha, kaya bakit nag-aaksaya pa ng panahon ng babae na umiyak. Katulad ng ginagawa ni Ambo sa mga tindahan na walang naibibigay na pera sa kanya, yun ang ginawa niya sa babae. Nagwala siya sa tindahan at sinira ang kabuhayan nito. Halos wala nang matirang matinong paninda. Nakita niyo na?
Tandaan niyo to ha. Para sa susunod, alam niyo kung paano ako magalit. Wala akong pakialam dyan sa paawa niyo. Dahil kung pagbibigyan ko kayo, masasanay lang kayong lahat eh. Tigilan niyo na ako sa mga drama ninyo. Paalis na si Ambo at papunta na sa susunod na tindahan nang makita niya si Tisay na nakatingin sa ginagawa niya. Walang ibang reaksyon. Ilang sandali pa, nagpatuloy maglakad ang bata. Hindi siya tinawag o pinansin katulad sa gusto niyang gawin kapag magkakasalubong sila sa labas. Pero kita sa mga mata ng bata ang awa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero isinantabi yun ni Ambo. Muling pinagpatuloy ni Ambo ang pangongolekta ng pera. Gabi na siya umuwi sa bahay nila at naabutan niya si Tisay na gumagawa ng takdang aralin. Dada, kumain na po kayo. Masarap po ang luto ni Tito Dado. Di ako nagugutom. Bakit ang aga mong umuwi kanina? Maaga po kami pinauwi. Aalis daw po si teacher eh. Dada, pwede niyo po ba akong tulungan dito po? Assignment po namin. Tungkol naman po ito kay God. Bakit ka sa akin magpapatulong? Ikaw ang nag-aaral, di ba? Madali lang naman po ito. Wala akong pakialam kung madali lang yan. Hindi rin naman ako naniniwala sa Diyos eh. Bakit naman po? Dapat po nagpe-pray po kayo. Yun po ang palagi pong tinuturo sa amin eh. Gusto niyo po ba mag-pray tayo? Hindi ko kailangan yan. Hindi rin naman didinggin ng Diyos na yan ang hiling ko. Kakampi lang siya ng mga taong mabubuti at hindi ako kasama dun. Marami na ako nagawang kasalanan. Isa pa, kung totoo ang Diyos, sana hindi niya ako hinayaan na maging masamang tao, di ba? Hindi niya hinayaan na maranasan ng pamilya ko ang sobrang paghihirap na magtutulak sa akin gumawa ng ganito. Kung sana mabuti ang Diyos, sana wala ako sa sitwasyon na ganito eh. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Ang sabi po sa amin ni sister, nagpupunta po kasi yun sa school po namin eh, para po magturo siya. Ang mga tao naman po ay may mga kabutihang itinatago. Wala pong sobrang masama. Saka po may pagkakataon pa naman po daw na magbago ang lahat. Wes, hindi ako kasama ng mga taong ganyan. Nakita mo naman siguro kung gaano ako kasama, di ba? Sa tingin mo ba may Diyos pang tatanggapin yon? Wala! Kaya wag niyo na ako idamay dyan sa kaibangan na diringgin ng Diyos sa mga panalangin sa Kanya. Kailanman, hindi ako lulod at hihingi ng tulong sa Kanya dahil hindi siya totoo. Hindi na kumibo pa ang bata dahil umalis na rin sa kanyang harapan ng ama at nagtungo sa kwarto nito. Sa paglipas pa ng mga araw, pinapanatili pa rin ni Ambo ang malamig na pakikitungo kay Tisay. Pero kahit na ganun siya, hindi naman nagbago ang pagiging bibo, madaldal at mabait na bata ni Tisay. Minsan, kahit na pinapagalitan na siya ng ama sa kaingayan niya, ay ipinagpapatuloy niya ang pagkwento ng mga bagay na wala namang kwenta para kay Ambo. Dumating ang isang araw na nagyaya si Dado lumabas. Dahil gusto ni Tisay magpunta sa mall, pinilit niya ang ama na sumama sa kanila. Ayoko nga! Ang kulit yung dalawa no? Ano naman ang gagawin ko sa mall? Kung gusto niyong gumala, sige gumala kayo. Pero wag niyo na akong pipilitin. Dahil ayaw ko nga. Sige na po, Dada. Malapit naman na po birthday ko eh. Sige na po. Please po. Please. 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 O nga kuya, sige na. Malapit na rin akong umalis eh. Kaunting asikaso na lang sa mga papel ko. Kaya pagbigyan mo na lang din ako. Birthday naman ng bata eh oh. Birthday? Hindi nga alam niyan kailan ba siya pinanganak eh. Inimbento ko lang ang birthday niyan. Kahit na po. Basta po ibinigay niyo naman pong birthday yun sa akin. Hindi naman din tayo gagastos sa labas eh. Kahit na lakad-lakad lang tayo sa mall. Ay nako, bahala kayo sa buhay niyo. Ang kukulit niyo. Hindi nila tinigilan si Ambo hanggang sa mapapayag nila ito. Dahil sa kulit ng dalawa, sumama na lang siya. Naglakad-lakad sila sa mall, kung saan-saan sila tumambay at baka sa mukha ni Tisay na masaya talaga siya. Panay siya tawa at ang dami niyang kwento.
Kapag may nakakasabay sila ay kinakausap niya rin. Masyado siyang madaldal. Habang ipinapakita ng bata ang tuwa, siya namang iritable ni Ambo. Ilang beses na siyang nag-aya na umuwi pero ayaw pa rin ng dalawa. Tito Dado, ano po yun? Magpicture? Ayo, pwede kayo dyan magpicture ng dada mo. Oo, dadamay niyo pa ako dyan. Bakit hindi kayong dalawa magpicture? Halika, libre ko na kayo sa photo booth. Mukhang wala pa rin kayong kuhang dalawa eh. Noong una ay ayaw talaga ni Ambo pero napilit din siya ni Tisay. Dalawa lang silang pumasok sa loob. Ano ba yan? Anong akala mo sa akin, bakla? Bakit mo ko pasusutin ng headband? Dada, kasama nga po to. Parehas po tayo. Sige po, sombrero na lang po. Bakit kasi ganyan ang buhok nyo? Sabi ko po sa inyo magpagupit na po kayo eh. Para po pumogi kayo. Huwag mong pakialaman ang mukha ko. Sige na, bilisan na lang natin. Gusto ko na umuwi, no? Sige po, smile po kayo ha. Huwag po kayo nakasimangot. Picture po to. Smile po. Smile, Dada. Ay, ang kulit naman po. Si Tisay na lang ang nagpumilit na ngumiti si Ambo. Hinawakan niya ito sa pisngi para ikorte ang labi ng nakangiti. Ang araw na yon ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ng bata. Isa sa mga pangarap niyang gawin. Nang makauwi sila, ingat na ingat si Tisay sa litrato nila ng ama. Hindi po kaya masisira ito, Tito Dado? Gusto ko po idikit ito sa pader po eh. Masisira din naman yan eh. Ingat-ingat ka pa dyan. Tingnan mo, sa susunod yan, itatapon na yan. Hindi po ah. Gusto ko po ito itago forever. Kasi po kasama po kita rito. Kahit na po ayaw mo po mag-smile. Wala pa ring gibo si Ambo. Pumasok na lang siya sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, nagpunta naman doon ang bata. Pinapaalis niya pero ayaw ni Tisay. Panay ang kwento sa kanya at sabi kung gaano siya kasaya. Kahit na paulit-ulit na ang kwento, sinasabi pa rin ng bata. Gusto niya raw ulit yun gawin. Pangarap niyang lumabas silang dalawa ng ama at kumuha ng maraming litrato na magkasama. Habang si Ambo naman ay panay lang ang kontra sa kanya. Anong oras na oh? Lumabas ka na. Naantok na ako. Mamaya na po, mag-pray po muna tayo, di ba po? Patutulog na ako ng diretso. Ako na lang po mag-pray. Pikit ka po, Dada. Dear God, thank you po sa masaya po na araw. Sana po, lagi niyo po iingatan si Dada ko kapag po nasa labas po siya. Thank you po. Amen. Ayan po. Good night po. I love you, Dada. Tumalikod lang si Ambo at pumikit para matulog. Kinabukasan, maaga rin siyang nagising dahil sa transaksyon nila. Nang maibigay niya ang droga, doon niya nalaman na dati palang suki ng kabilang grupo ang pinagbentahan niya. May isang miyembro lang ng kabilang grupo ang kumausap sa kanya at sinabi na inaagaw niya ang isa sa kliyente nila. Wala akong inagaw dahil siya ang kusang lumapit sa amin. Baka kasi ang pangit ng serbisyo nyo kaya naghanap ng iba. Sabi mo sa leader nyo, galingan niya kasi para hindi siya tumatahol. Nagbanta ang lalaki at sinabing pagsisisihan nila ang pang-aagaw ng kanilang kliyente. Nang kaparehas na araw, sumugod ang isang grupo sa lugar nila. Unang ginawa ay ang pambabato ng bote sa kanya hanggang sa nauwi na sa barilan. Kung sino-sino na lang ang tinatamaan sa iringan nila. Gulo kung gulo. Nakikipagbugbugan si Ambo at nakikipagpalitan din ng bala. Mga tarantado kayo ah! Huwag akong sinusubukan nyo ah! Sige, ubusan tayo! Sinisigurado ko sa inyo na wala sa inyong lalabas na buhay sa lugar na ito. Mali kayo ng kinalaban! Kanya-kanyang laban, hindi rin nagpapasindak ang kabila. Sa halip na matakot, naging mas matapang pa sila. Habang nasa gitna ng gyera ang lahat, may mga inosenteng tao na nagtatakbuhan. Nag-iiyakan, pero walang pakialam si Ambo.
Kahit na sino pa ang matamaan, basta gusto niya lang ubusin ang kabila. Hanggang sa nakita niya si Tisay na kasama ng ibang tao na tumatakbo. Sinesenyasan niya ang bata kung saan ito pwedeng magtungo. Pero hindi na rin makapag-isip ng maayos ang bata. Natatakot na siya sa nangyayari dahil ang gulo-gulo ng paligid niya. Hanggang sa hindi na siya tuluyang nakatakbo. Dahil sa isang putok ng bala, nakita na lang ni Ambo na bumulagta sa sahig si Tisay. Mga punyemas kayo! Papatay ko kayo lahat! Doon naging mas matapang si Ambo para lumabas sa pinagtataguan niya at pinagbabaril ang mga kalaban niya. Sumabay rin ang pagpapaulan ng mga kasama niya ng bote na ginawang pampasabog. Dahil marami nang nalalagas sa kabila, umatras sila. Doon pa lang dumating ang mga pulis. Kung kailan huli na ang lahat at ang dami na ring nasaktan. Agad na nagtungo si Ambo sa bata. Duguan ito at walang malay. Sa takot niya, agad siyang napasugod sa ospital. Pero walang pumapansin sa kanila kahit na nakikitang duguan na ang bata. Kahit pa naghihingalo na ito. Malayo ang susunod na ospital kaya hindi maitatakbo ni Ambo ang anak niya. Ilang beses pang tumawag ng doktor si Ambo pero halatang hindi siya pinapakinggan. Iniisip niyang marahil isa na sa dahilan kung bakit walang umaasikaso sa kanila ay dahil sa kanyang itsura. Halatang mahirap lang sila at mukhang walang halaga ang mga buhay. Wala bang gagamot sa anak ko? Sige, sinasabi ko sa inyo, sa oras na may masamang mangyari sa kanya, lahat kayong doktor na narito, pasasabugin ko ang mga bungo ninyo. Sisiguraduhin kong hindi nyo na makikita ang pamilya ninyo. Ikaw, tumawag ka ng doktor! Bilis na! Nakatutok ang baril ni Ambo sa isang nurse. Dahil sa ginawa niya, napuno ng takot ang mga tao sa ospital. Dahil sa pananakot niya at pagwawala, doon lang inasikaso ang kanyang anak. Wala naman sana siyang intensyon na gumawa ng gulo sa ospital kung sana lamang ay naging makatarungan din sila para sa kalagayan ng bata. Ilang oras din ang inabot bago dumating si Dado. Bakas ang pag-aalala niya. Ilang beses siyang nagtanong kay Ambo pero hindi nito ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Nalaman na lamang ni Dado na nasa bingit ng kamatayan ng bata, lalo na't may natamaang ugat at may daplis ang puso nito dahil sa pagtama ng bala. Maraming dugo ang nawala kaya kailangan niyang masalinan agad. Kailangan din ng operasyon. Diyos ko po, bakit naman ganito ang nangyari? Bakit ba kasi nasa labas si Tesay? Di ba wala naman siyang pasok? Hindi ko rin alam eh. Dahil wala naman ako sa bahay. Nasa agency ako kanina. Wisit! Banda talaga sa akin yung mga taong gumawa niya kay Tisay. Sisiguraduhin kong mauuna silang sunduin ni kamatayan. Kuya, utang na loob. Tigilan mo na kasi yung ginagawa mo eh. Tingnan mo oh, napahamak na yung bata. Saan naman tayo makakahanap ng donor? Ang dugo ni Tisay. At yung doktor na ang nagsabi na sobrang hirap makahanap ng ganung dugo. Maghanap tayo. Hindi pwedeng walang makukuhang dugo ang anak ko. Ako ang gagawa ng paraan. Ayaw maglabas ng emosyon ni Ambo kahit na halata ang takot na nararamdaman niya para sa bata. Hindi takot si Ambo sa kamatayan dahil alam niyang anumang oras ay dadalaw sa kanya ito para sunduin siya. Pero hindi niya akalain na katatakutan niya ito para sa isang tao na hindi naman niya kadugo. Gumawa sila ng paraan para makahanap lang ng dugo. Kung saan-saan na siya nakipila at nakiusap na tao pero wala pa ring nangyayari. Pati sa kanilang probinsya ay tumawag na si Dado dahil baka sakaling mahanap ang magulang ng bata at makapagbigay sila ng dugo. Umuwi muna si Ambo sa kanilang bahay habang naiwan sa ospital ang kanyang pinsan. Pagtapak niya pa lang sa bahay, iba na ang pakiramdam. Sobrang tahimik. Walang batang madaldal na uunahin pa ang kwento bago siya makaupo.
Sa unang pagkakataon, naghanap ng presensya ng ibang tao si Ambo. Buong buhay niya, malamig ang puso niya sa ibang tao. Wala siyang pagmamahal kahit sa sarili niya. Malungkot ang buhay niya. Hindi man niya aminin, malaki ang epekto ni Tisay para sa kanya. Ang buhay niyang nasa kadiliman, binigyan ng liwanag ng anak. Hindi niya pinapahalata na mahal niya ang bata dahil maging siya ay hindi niya matanggap na yun nga ang nararamdaman niya. Dahil ang pagmamahal ay kahinaan at ngayon mahina na siya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nagigising si Tisay. Wala pa rin silang makitang dugo. Hanggang sa nagalit na lang si Ambo. Muli siyang nagwala sa isang ospital na pinuntahan niya kung saan may tinutukan siya ng baril. Dahil sa ginawa niya, muntik na siyang dakpin ng pulis. Nakatakbo lang siya. Wisit naman, kanino ba ako hahanap ng dugo? Habang problemado si Ambo, muli na naman niyang nakita si Lynn sa kaparehas na ospital kung nasaan si Tisay. Ayaw pa sana niyang kausapin ito pero si Lynn na ang kusang lumapit sa kanya. Nandito sa ospital ang anak mo? Nakita ko si Dado at sinabi niya sa akin na nangyari. Huwag mong pakialaman ang buhay ko, no? Wala akong pakialam sa buhay mo. May pakialam ako sa buhay ng bata. Kahit na kailan talaga hindi ka naging mabuting ama eh. Mula sa batang hindi na isilang hanggang sa batang dinala mo sa bingit ng kamatayan. Ganyan ka na ba talagang klaseng tao, ha? Ganyan ka na kalala, yang kasamaan mo, ha? Kung hindi naman siguro dahil sa'yo, hindi naman mapapahamak yung bata. Hindi mo alam kung paano ko pinalaki ang anak ko. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Walang karapatang husgahan. Hindi ka ba kahusgang-husgang tao? Hindi ka dapat naging ama. Dapat mag-isa ka lang sa buhay. Ayoko mong sabihin dahil may inosenteng nadadamay. Baka karma mo na yan eh. Ganti na sa'yo ng langit dahil sa mga kagaguhan mong nagawa. Isa kang kriminal. Hindi ka marunong magmahal. Habang buhay kong isisisi sa'yo ang pagkamatay ng kapatid ko. Wala akong ginawang masama sa kapatid mo. Wala. Inabandona mo siya matapos mo siyang mabuntis. Nawalan siya ng gana sa buhay. Nawalan siya ng pangarap. At namatay siya sa sama ng loob kasama ng anak ninyo. Tunay niyong anak. Tapos malalaman ko na nagpalaki ka, ha? Ng batang hindi naman sa'yo. Ayokong humiling ng masama dun sa bata. Pero baka pinaparanas na sa'yo ang ganito dahil isa kang demonyo. At para malaman mo ang kasamaan mo, nagkaroon pa ng kasangkapang bata para lang ipadama sa'yo ang sakit na mawala ng minamahal. Hindi ka marunong magmahal. At ngayon, ang taong minamahal mo ng sobra, kukunin sa'yo. At ang pinakamasakit doon, alam mo kung ano? Ha? Kasalanan mo pa. Iba bumawi ang karma, no? Iba kang singilin. Kung may karma man na mapupunta sa akin, handa akong tanggapin yon. Kahit na mamatay pa ako ngayon sa harapan mo. Hindi ganyan ang karma. Ang karma, babawi sa'yo sa mas pinakamasakit na paraan. Kung saan ka papatayin pero buhay mong dadamahin ang walang hanggang sakit. Ngayon pa lang nagsisimula yung karma mo. Nandamay ka pa ng bata. Kawawa naman siya. Wala siyang kaalam-alam na ibinigay siya sa'yo bilang kabayaran lang pala ng mga kasalanan mo. Kung ako sa'yo, ibigay mo na ang bata sa mga taong nararapat para alagaan niya. Dahil ang demonyo, hindi marunong magpahalaga ng buhay ng iba. Lumalabas ang lahat ng hinanakit ni Lynn. Kaakibat na rin ng kanyang buhay ang galit niya kay Ambo. Dahil palaging pinapaalala sa kanya ang masakit na sinapit ng kanyang kapatid na dating kasintahan ni Ambo. Si Ambo kasi ang klase ng tao na hindi nagpapahalaga ng iba at hindi nagmamahal. Kapag gusto na niyang iwan ng isang tao, yon ang ginagawa niya. Pero tunay na iba maglaro ang tadhana. Hindi rin akalain ni Ambo na mapapamahal siya ng sobra kay Tisay, na handa niyang gawin ang lahat, mabuhay lang ito. Bilang isang makasalanang tao na walang pagpapahalaga sa buhay ng iba,
Paanong ang batang pilit niyang pinagtatabuyan pa ang magpapakita sa kanya ng tunay na ibig sabihin ng pagmamahal? Habang lumilipas ang araw, walang nagiging magandang resulta sa kalagayan ni Tisay. Wala nang malapitan si Ambo dahil wala namang nais tumulong sa kanya. Isang araw, nasa labas si Ambo. Ilang sigarilyo na ang naubos niya pero hindi pa rin nakakapag-isip ng maayos ang kanyang utak. Maya-maya pa, dumating ang kanyang pinsan. Oh, naninigarilyo ka na naman. Naalala ko pa yung sabi ni Tisay, ang baho mo raw. Kaya sana tumigil ka na sa paninigarilyo. Wala akong ibang gagawin. Baka magwala lang ako kapag nagkandaleche-leche na ang lahat. Kuya, siguro tama si Lynn sa sinabi niya eh. Hindi mo na kaya ang bata. Ipaubaya mo na siya sa DSWD. Baka doon may makatulong sa kanya. Gusto mo ring ibigay ko siya sa iba? Hindi ako papayag. Walang ibang kukuha sa anak ko. Ako nagpakahirap sa kanya. Nung itapon siya ng mga magulang niya, may nakinig ba sa akin noon? Walang naniniwala, di ba? Kaya ako na lang ang nagpalaki sa kanya. Para naman sa kapakanan ni Tisay eh. Kawawa naman yung bata. Wala tayong kapera-pera para sa kanya. Hanggang kailan siya ganyan, ha? Ni walang maayos na dugo na maibigay sa kanya. Tapos ikaw, wala kang ibang ginawa kundi ang magbisyo. Kuya, dapat matagal mo na siyang pinakawalan. Ito yung sinasabi ko sa'yo eh. Dinadala mo siya sa mundo mo. Alam mong sa mundo mo, walang halaga buhay ni Numan. Kaya yan, yung bala na ipinapampatay mo sa iba, yun na rin ang sumingil sa bata. Kuya, pag-isipan mo maigi. Kung totoong mahal mo si Tisay, dapat alam mo kung ano makakabuti sa kanya. Tama na yung pagpapanggap mong kaya mo. Kahit na hindi naman. Kuya, para sa bata, kung totoong gusto mo ng magandang kinabukasan para sa kanya, ilayo mo siya sa impyerno. Hindi kumibo si Ambo. Ang dami nang tumatakbo sa kanyang utak. Hindi niya rin alam kung kakayanin niyang tuluyang mawawala sa kanya ang anak. Kung mamamatay naman si Tisay, alam niyang kahit na kailan hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Doon na unti-unting nakaramdam ng panghihina si Ambo. Hindi na niya alam ang gagawin. Wala na rin siyang ganang mabuhay. Noon, kapag pakiramdam niya ay wala na siyang halaga sa mundo, si Tisay ang palaging nagpapaalala sa kanyang mahalaga siya. Dahil kung wala siya, ibig lang sabihin ay wala rin si Tisay. Maaaring nung gabi na itinapon siya ng kanyang mga magulang, namatay na siya. Kung sakali na ibang tao ang kumupkop sa kanya, marahil ay hindi rin maganda ang kanyang magiging kapalaran. Hindi man nakikita ni Ambo pero maraming nabago sa kanyang buhay dahil sa tulong ni Tisay. May mga bagay siyang nagawa na hindi niya akalain na magagawa niya. Katulad na lamang ng pagharap niya sa altar kung saan nakikipagkomunikasyon ang mga tao sa Diyos na hindi pinaniniwalaan ni Ambo. Sa unang pagkakataon, lalapit siya sa Diyos kahit na alam niyang makasalanan siyang tao. Hindi niya akalain na luluhod siya para magdasal. Alam kong hindi ako karapat-dapat tumingi ng tulong. Isa ako sa mga taong buhay pa, pero nasusunog na sa impyerno ang kaluluwa. Hindi ko rin alam kung bakit ko to ginagawa eh. Kung bakit ako nagpapakita ng kahinaan sa'yo. Pero nananalangin ako, hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Parang awa mo na. Kung ako ang gusto mong parusahan, sa akin mo ibigay lahat ng sakit. Ako saktan mo. Pero wag ang sakit na katulad nito. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyayari sa anak ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo si Tisay. Ayoko madamay siya sa mga kasalanan ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Buhayin mo lang si Tisay.
Pinapangako ko na hahayaan ko siyang mapunta sa magandang kamay. Parang awa mo na. Kahit araw-araw mong iparamdam sa akin ang pagbabayad ko ng mga kasalanan ko. Huwag lang si Tisay. Wala siyang alam. Ako may kasalanan, hindi siya. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Bumuhos ang emosyon ni Ambo. Maging siya ay nagtataka kung paano nangyaring umiiyak siya habang kausap ang Diyos. Bigla siyang naniwala at umasa na pakikinggan siya. Nagawa niya itong lahat para kay Tisay. Para sa pagmamahal niya sa bata. Hindi niya alam kung ilang oras ba siyang nakaluhod at paulit-ulit na idinarasal ang kagalingan ng bata. Hindi na niya kayang makita na nahihirapan si Tisay dahil lang sa kagagawan niya. Nang umuwi siya sa bahay nila, niligpit na niya ang mga gamit ng bata. Inilagay niya ito sa malaking bag. Nagdesisyon na siyang gawin ang sinabi sa kanya ni Dado. Kahit mahirap at kahit sobrang bigat sa dibdib, iniisip niya na para naman ito sa kapakanan ng bata. Dito niya napagtanto ang iba't ibang forma ng pagmamahal. Isa na rito ang pagsasakripisyo at pagpapalaya. Tunay nga na ito ang parusa sa kanya dahil hindi niya maipaliwanag kung saan ba ang masakit sa kanya. Hindi ito basta tama ng bala o saksak sa katawan niyang kaya niyang tiisin. Higit sa 10 beses na sakit. Habang nagliligpit siya, nakita niya ang litrato nila ng kanyang anak. Lalong bumuhos ang kanyang emosyon. Habang kinukuha ang litrato na yon, nakasimangot siya at si Tisay ang nagpilit na inginiti ang kanyang labi. Sa totoo lang, noong araw na yon ay masaya siya, pero hindi pwedeng ipakita sa bata. Ayaw niyang malaman ni Tisay na meron siyang emosyon. Dahil para sa kanya, kahinaan yun. Ang ginagawa niyang pagmamatigas sa bata ay para rin kay Tisay. Dahil gusto niyang maging matatag ito sa malupit na mundong kakaharapin niya. Naupo na lang si Ambo sa higaan ng kanyang anak at doon niya muling dinama ang mga luhang tuloy-tuloy nang lumalabas. Patawadan ako. Patawarin mo si Dada kung hindi kita naipagtanggol, ha. Patawarin mo ako kung tinamay pa kita sa magulong mundo ko. Patawarin mo ako kung pamimigay na kita sa kanila. Mahal na mahal kita. Kahit na hindi ko yan nasasabi sa'yo. Gusto kong magkaroon ka ng magandang buhay. Buhay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Habang nagliligpit ng gamit si Ambo, nahulog niya ang isang papel. Nang buksan niya ito, naalala niya na ito ang binibigay sa kanya ng anak na hindi niya pinapansin noon dahil sinasabi niya na wala lang itong kwenta. Ngayon niya lang naisipan basahin ang nilalaman ng sulat. Ang tatay ko ay ang superhero ko. Hindi siya si Superman, hindi siya si Batman. Siya ang superhero ng kalaban ng lahat. Masama raw kasi siyang tao, pero para sa akin, siya ang pinakamabait sa lahat. Mahal ako ni Dada ko, kahit na palagi siyang nagagalit. Dahil kung hindi niya ako love, siguro nasa basurahan pa rin ako. Mabait siya, kahit na masama siyang tao. Kahit galit sa kanya ang lahat, ako, hindi ako magagalit. Siya lang ang nag-iisang superhero na kalaban. Dahil habang inaaway ako ng lahat, siya ang nagtatanggol sa akin.
Kaya idol ko, ang dada ko. Hindi na kaya pang ituloy ni Ambo na basahin ang ginawa ng kanyang anak. Dito niya nakita kung paano siya tingnan ni Tisay. Kung ang ibang tao ang nakikita lang sa kanya ay ang pagiging masama niya, si Tisay nakikita ang kakaunting kabutihan na meron siya. Walang galit, purong pagmamahal ng isang inosenteng bata. Ito ang unang beses na may taong nagmahal sa kanya sa kung sino siya. Ang tinanggap siya kahit na nakikita na ang sungay niya. May isa pa rin palang tao na mamahalin siya kahit na wala siya kahit katiting na pagmamahal para sa sarili. Mas lalong naging mabigat sa puso niyang ibigay si Tisay. Dahil paano niya pakakawalan ang taong nakakakita ng mabuti sa kanya. Pero nahahati rin siya na baka sa huli matulad lang sa kanya si Tisay. Isang masamang tao. Nang matapos niyang iligpit ang mga gamit ng anak, kinuha na rin niya ang isa nilang litrato at saka niya inipit sa kanyang pitaka. Nagsulat din siya para mabasa ito ni Tisay kapag nagising na siya. Pagbalik niya sa ospital, nakita niya si Dado na nakikipag-usap sa doktor. Nang matapos sila, doon lang siya nagtanong. May magdodonate raw ng dugo kay Tisay. Hindi ko alam kung saan yun nakuha pero mukhang galing ata sa mga ahensya na nilapitan natin. Salamat at gagaling na rin si Tisay. Nakaligpit na yung mga gamit ni Tisay. Lahat yun nasa bag na niya. Kapag naging maayos na siya, tapos pwede na siyang sumama sa DSWD. Pwede bang ikaw na lang magbigay ng mga yon? Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Magpapakalayo-layo na ako. Napagtanto ko kasi na tama nga kayo. Hindi ako karapat-dapat na maging isang ama. Wala sa akin ang kwalifikasyon ng pagiging mabuting ama. Ipapahama ko lang ang anak ko. At ayoko nang maulit yung nangyari ngayon. Sigurado ka ba, kuya? Hindi mo man lang ba hihintay na magising si Tisay? Para naman magpaalam ka na maayos sa bata. Tingin mo ba makakapagpaalam pa ako kapag nagkita kami? Baka magmakaawa lang sa akin yan eh. Magiging mahirap lang yun para sa aming dalawa. Tama na yung mga taon na magkasama kami. Kuya, alam mo ba? Palaging kinukwento sa akin ni Tisay kung paano siya umahanga sa'yo. Sabi pa niya, siguro takot ka lang maging mabuting tao. Dahil palagi mong sinasabi na mga mabubuting tao, madaling mamatay. Oo, alam ko. Palagi niya rin yung sinasabi sa akin eh. Saka, nabasa ko na yung sulat niya. Kung paano ako nagmukhang superhero sa kanya. Diba ang galing, no? Ibang-iba kanyang tingnan. Kahit na hindi mo pinaparamdam sa kanyang mahal mo siya, nararamdaman niya pa rin. Talinong bata. Naiintindihan niya yung sitwasyon. Palagi niya rin sinasabi sa akin na pinagdarasal ka niya. Na sana raw maging mabuting tao ka na. Para hindi na siya nakakarinig ng masama tungkol sa'yo. Kasi minsan daw, gusto na rin niya makipag-away sa mga taong nagsasabi ng masama sa'yo. Ibig sabihin, may isang parte pa rin talaga sa'yo na naging mabuti ka sa kanya. At yun ang nakikita niya. Kaya nga ayaw ko siyang madamay sa mga katarantaduhan ko sa buhay eh. Nadamay na nga siya ngayon, di ba? Kung hindi ako nagsimula ng gulo, sana wala siya sa ospital ngayon. Ayaw ko na siyang madamay sa karma ko. Baka siya pa ang magbayad nun. Siya na nga lang ang nag-iisang tao na mabuti sa akin eh. Malala na tong karma na pagbabayaran ko. Lahat ng taong magiging malapit sa akin, sila ang nagdurusa. Sa totoo lang, kaya ayaw ko siyang mahalin ng sobra eh. Dahil alam kong sobra din ako masasaktan kapag nawala siya sa akin. Pero, ang hirap pala. Akala ko hindi ko siya mahal. Pero, siya lang ang nagpayak sa akin ng sobra. Ito pala ang ibig sabihin ng karma. Talagang grabe kong maningil. Mas mahirap na pagdurusa pala to kaysa sa pagkakakulong ng ilang taon.
Mas torture pa ito eh. Kaysa sa paulit-ulit na pagsaksak sa akin. Akala ko patay na ako sa kalooban ko eh. Pero meron pala siyang binuhay na ngayon sinasaktan na niya. Kuya, naiintindihan ko. Noon pa man ganyan na talaga ang paniniwala mo eh. Sana balang araw tuluyan ka na nga magbago, no? Para kung sakali man na makikita ulit kayo ni Tisay, matutuwa siya sa'yo dahil tama lang na ikaw naging idolo niya. At tama lang ang nakita niyang mabuti sa'yo at pag-asa niya sa pagbabago mo. Handa na si Ambo na bitawan ng kanyang anak. Hindi man tunay na kadugo, pero ang pagiging pamilya nilang dalawa ay tila ba nakaugnay na sa kanilang mga kaluluwa. Bago tuluyang umalis si Ambo, sinilip niya ang kanyang anak. Pagaling ka ha. Tapos mag-aral ka mabuti para palagi kang perfect. Ingatan mo sarili mo. Alam mo naman na sipunin ka. Huwag ka dun sa malikabok ha. Huwag ka rin basta magpapaambon. Ay nako, mamimiss kita Tisay ko. Mahal na mahal ka ni Dada. Kahit na anong mangyari, ikaw ang forever baby ko. Love you Tisay ko. Pigil na pigil ang emosyon ni Ambo. Ayaw niyang iiyak siya sa lugar na makikita ng iba. Hindi siya mahina. Kailangan niyang maging malakas ulit para sa sarili. Alam niyang maninibago siya, lalo na sa 9 na taon ng buhay niya ay kasama niya si Tisay. Ngayon, haharapin na niya ang mga susunod niya pang taon nang wala na sa kanya ang bata. Tuluyang umalis si Ambo at nagpakalayo-layo. Hindi na rin sila nagkita pa ni Lynn. Dahil wala na rin naman silang dapat pang pag-usapan. Ipapamukha lang sa kanya nito ang kasalanang nagawa niya sa dati niyang kinakasama at sa dapat na magiging anak nila. At iba pang mga kasalanan niya. Katulad ng panlalamang niya sa kapwa, ang pagiging mapanakit niya, at mga taong nasira niya ang buhay. Tinatanggap na lamang ni Ambo na wala na siyang pag-asa pa. Nakakapit na sa kanya ang mabigat na parusa ng karma. Kahit anong gawin niya, kahit saan pa siya magtungo, ay bit-bit na niya ito. Nakasunod na sa bawat gagawin niya. At sa oras na magmahal siya ng iba, sila ang mapapahamak. Kaya sinabi ni Ambo, para walang ibang mapapahamak, wala na ulit siyang pahihintulutan na papasok sa kanyang buhay. Wala na ulit inosenteng bata na makakapiling ng isang demonyo. Sa paglipas ng mga linggo, naging maayos na rin si Tisay. Nasa tabi niya lang si Dado hanggat hindi pa siya napupunta sa kustodya ng DSWD. Si Dada ko po. Oh, huwag ka masyadong gumalaw. Magpagaling ka muna. Nanghihina ka pa oh. Ang dada ko po, Tito. Nasaan po ang dada ko? Hindi sumagot si Dado. Sa halip, iniiba niya ang usapan. Pero tila ba walang ibang gusto si Tisay kundi makita ang kanyang ama. Hindi pa man niya alam ang nangyayari, wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Matagal sila sa ospital, pero mula sa pagdilat ng mga mata niya, kahit isang beses ay hindi niya nakita si Ambo. Hanggang sa nalaman niyang kukunin na siya ng DSWD. Nagwawala siya sa ospital at tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Dada, tulungan niyo po ako! Dada, ginagawa mo nila ako! Ayoko po sumama sa kanila. Sa inyo lang po ako sasama. Dada, tulong po! Pasensya ka na Tisay pero matagal nang umalis si Kuya Ambo. Wala na siya rito. Hindi na siya magpapakita pa. Mas makakabuti sa'yo kung sasama ka na lang sa kanila. Hindi ako iiwan ng dada ko! Ayoko sa kanila! Gusto ko umuwi sa bahay! Kapag tumanda ka na, mauunawaan mo rin lahat ng ito.
kung bakit tama lang na ginawa to ng dada mo. Maniwala ka lang, mahal na mahal ka ni Kuya Ambo. At itong sakripisyo na to ay para sa'yo. Patuloy na umiiyak at nagwawala si Tisay. Hindi niya kayang tanggapin na hindi na niya makakasama ang kanyang ama. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba na masama itong tao dahil siya ang nakasama ni Ambo. Kaya siya lang ang makakapagsabi kung halimaw ba ito. Dahil para kay Tisay, mas halimaw pa ang kanyang mga magulang na nagtapon sa kanya kaysa sa tinuturing niyang ama na kaaway ng lahat. Sa huli, wala pa ring nagawa si Tisay. Walang kahit na sinong nakakaalam kung nasaan nga ba si Ambo. Kahit si Dado ay walang alam. Nang ibigay na kay Tisay ang kanyang mga gamit, umalis na rin si Dado. Sa paglipas ng mga araw, walang gana sa lahat ng bagay si Tisay. Hindi siya kumakain, hindi rin siya nakakausap ng maayos. Palagi lang siyang umiiyak at hinahanap ang kanyang ama. Tila ba ang masiyahin at bibong bata ay nawala na rin kasabay ng pag-alis ni Ambo. Habang naghahalungkat ng gamit si Tisay, nakita niya ang litrato nila ng kanyang ama. Muli siyang naiyak. Hanggang sa nakita na rin niya ang sulat na iniwan sa kanya. Tisay ko, kung nababasa mo ito, alam kong nasa maayos ka na. Pasensya ka na kung iniwan kita. Para din naman to sa'yo. Palagi ka magpapakabait. Kumain ka ng gulay para hindi ka magkasakit. Mag-aral lang mabuti at huwag magiging makulit. Hayaan mo palagi kong ipagdadasal sa Diyos na balang araw makikita ulit kita. Lagi mong tatandaan na mahal ko ni Dada. Love na love kita, baby ko. Muling humagulgol ng iyak ang bata. Gustong-gusto niyang mayakap ang kanyang ama. Pero wala na siyang magagawa. Aasa na lamang siya na isang araw ay pagtatagpuin ulit ang kanilang landas. Nagkaroon ng bagong pag-asa ang bata. Kahit na nahihirapan siyang mabuhay sa panibagong mundo na kinalalagyan niya, ginawa niyang inspirasyon ang kagustuhan niyang hanapin ang ama. Malaki ang utang na loob nito kay Ambo dahil kung hindi siya pinalaki nito, marahil ay hindi siya magiging isang bata na puno ng pangarap. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang nangyayari, nais naman niyang bigyan ng panahon ang lahat. Hanggang sa lumipas na ang panahon. Ang tanging naiwan na lamang kay Tisay ay ang mga alaala nila ng ama at ang nag-iisang litrato na mayroon sila. Isang kayamanan na kailanman ay hindi niya nanaisin na mawala. Hanggang sa sumapit na ng wastong edad si Tisay. Puno siya ng pangarap na maging matagumpay na tao. Dahil sa pamamaraan lamang na yon, madali niyang mahahanap ang ama. May pagkakataon na bumabalik siya sa luma nilang bahay dahil nagbabaka sakali siya na bumalik na ang kanyang ama pero iba na ang nakatira doon. Wala na rin sa kalsada ang mga taong nanggugulo sa mga tindera. Malaki ang naging bunga ng sakripisyo ni Ambo. Kahit na parehas silang nasaktan, naging paraan naman ito para sa panibago at mas makulay na kinabukasan para kay Tisay. Ang iniiwasan lamang ni Ambo ay ang may taong mahalaga sa kanya na magbabayad sa karma na dapat ay sa kanya lang papataw. May mga kasalanan talaga na kahit gaano na katagal na gawa
ay may karampatan pa ring parusa mula sa langit. At ang isa sa pinakamasakit na parusa ay napupunta pa sa taong mahalaga sa kanila. At iyon ang paraan para maramdaman nila ang higit na sakit kaysa sa ibinigay nila sa ibang tao. Minsan din, ang mga taong masasama ay nakikitaan ng kabutihan, ngunit madalas huli na ang lahat bago pa nila mapagtanto na may naging mali sila. Hindi naman masama ang pagbabago. Sadyang mayroon lang mga taong hindi ito kayang gawin dahil natatakot sila sa mas matindi ring kapalit. Katulad ni Ambo, may mga masasamang tao na hindi inaasahang mapapamahal sa isang tao na magpapabago ng kanilang pananaw. Minsan, mga taong hindi nila kadugo. At katulad din ni Tisay na sa kabila ng madilim na pagkatao ng isang tao, nakikitaan niya pa rin ng liwanag at kabutihan. Napapatunayan niyang bawat masamang tao may nakatagong kabutihan. Na minsan kahit sila sa sarili nila ay hindi nila yon nakikita. Nakakatakot talaga ang karma dahil naniningil ito sa panahong hindi mo inaasahan. Hindi sa panlabas na ganti ang mararanasan, kundi isang sakit na uukit at tatama sa kaluluwa ng kanilang sinisingil. Lagi nating tatandaan na maging mabuting tao dahil ang ginagawa mong kasamaan sa kasalukuyan ay tila ba isang binhi na mamumunga ng parusa na ikaw rin ang aani balang araw. Walang nakakaligtas sa ganti ng langit dahil kapag oras na ng singilan, madarama mo ang tunay na sakit. Lalo na kung nakikita mong ang nagbabayad nito ay ang mga taong mahal mo. Subukan nang ituwid ang lahat ng kamalian bago pa mahuli ang lahat. Tandaan, ang pinakamabigat na krus ay ang konsensyang hindi mo kayang buhatin. At ang pinakamatinding impyerno ay ang panonood sa pagdurusa ng mga taong iyong pinakamamahal. Mahirap talaga mga apo kapag karma na ang maniningil. Dahil parang kahit na anong gawin mo ay hindi mo ito mabayad-bayaran. Sana'y may natutunan kayo sa ating bagong kwento ngayon. Ibahagi nyo rin kung ano ang inyong opinyon sa mag-amang Tisay at Ambo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.